Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is August 15, 2026 at nag-record lang ako muna. At pag-usapan natin, ito ay nakita ko ito dahil sa na-take up ito, top 1. So sabi ko, pahiram ng video, pero pag-usapan natin kung ano ba talaga yung naging sitwasyon, no? Naging sitwasyon ng karamihan sa ating mga kapulisan sa panahon na pinapalaganap ang pagpapatupad ng EJK o yung War on Drugs ni dating Pangulong Duterte. Dahil dito mga ka-clear, nabanggit ni Congressman Benny Abante na ilan daw sa mga pulis natin ang umalis, nag-resign, or umalis sa Pilipinas sapagkat pinipilit silang pumatay ng mga drug pusher at drug addict. Siguro hindi yun ang kanilang gustong gawin dahil siguro nakikita nga nila na ang iba sa mga biktima di umano ay hindi naman talaga mga drug addict at drug pusher. So ulitin din natin ang sinabi ni Mayor Magalong na ipinagmamalaki niya bilang Oversight Committee Head na alam niya ang nangyari dito sa Tokhang. At marami nga siyang pinagagalitan dahil marami na patay dahil sa gusto lang patayin. Hindi naman lahat talaga ay may issue about drug pusher at saka drug addict. Despite that mga ka-clear, hinahangaan pa rin ni Mayor Magalong ang pagiging decisive daw ni dating Pangulong Duterte, di ba? Taliwas, no? Taliwas dito sa kanyang mga inuulat na nagkaroon ng patayan na inintention lang. Pero di naman nagawa ng paraan, di ba? Di naman ito nakasuhan. So medyo kakaiba talaga. But anyway, tingnan natin mga ka-clear, ha? Bakit nga ba maraming pumili na umalis na lang kaysa sa gawin ang pag-uutos ni dating Pangulong Duterte. Okay, basahin muna natin 'to, ha. Ito ang ibinunyag ni Manila 6th District Representative Benny Abante kaugnay na sa pamimilit umano sa mga kapulisan na pumatay ng drug pushers at drug addicts. Sa Saturday News Forum ngayong August 15, ikinuwento ni Abante na kung hindi umano pumayag ang mga ito, ay sila ang papatayin. Kaya't may ilang kapulisan ang kumalas sa serbisyo at tumakas papuntang ibang bansa. O tignan natin na ano-ano ba yung mga inutos nga ni dating Pangulong Duterte. Bigyan natin ng konting konteksto mga ka-clear, ha. Ito, well anyway inamin naman niya October 28, 2024 na talagang pinipilit niya, yung mga pulis na i-provoke yung mga suspects, yung mga nahuhuli, no? Or kung hindi man nahuhuli, talagang pinupuntahan sa bahay, talagang tina-target, 'di ba? At kino-convince nito na lumaban, to fight back. Para saan? Para meron dahilan para patayin kung sino man yung taong kanilang hinuli o naging suspect o nakursunadahan. Yan, ha. Yan. Well, anyway, saan tayo nagbabase? Sa admission ni Mayor Magalong na yung iba pinapatay lang dahil sa gustong patayin. Okay? Immediately erupted between the two, with Hontiveros raising a singular but direct question. Yan ba ang trabaho ng police na pumatay ng suspected criminals? At sumagot naman agad si dating Pangulong Duterte, kapag lumaban. Mga clear. Pero ngayon, merong Truth Commission, na magsasagawa ng pag-iimbestiga dito sa Tokhang. Kasi mismong sinabi na natin to before, si Dr. Fortune, mga clear, sinabi niya na yung ibang pinapatay, malapitan. 'Di ba? And ang masakit doon, yung iba mga doktor, dinodoktor yung death certificate, pinapalabas na hindi dahil sa binaril or what, 'di ba? Kung hindi parang natural death, natural cause. Well, ang tanong natin, yung mga doktor malamang pinupwersa din.
'di ba? Pinupuwersa din. So, yun yung masaklap, 'di ba? So, ito yung findings, eh. Kaya ba't hindi matanggap ito ng iba nating mga kapwa Pilipino na ang nangyayari kasi ay talagang blinded sila, bulag sila. Siguro most probably because of the fake news na pinapalaganap nila na yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na pagpatay ay maganda. So ito mga kalala, August 14, 2026, forensic pathologist finds more skull fracture on exhumed remains of alleged EJK victims. So yan, kinuwento niya ulit, a lot of more fractures as we documented it and seen in the photographs. Katulad nito, si Raymart Chapo, abducted, tapos pinatay, 'di ba? Kasi ito ang pinapalaganap ni dating Pangulong Duterte. Nagkaroon sila ng license to kill. Kasi yung kapitbahay daw nila, nitong si Raymart, pinagbintangan na nagbebenta ng marijuana. Kaya yan. Ngayon, mga ka-clear, ito pa yan, tingnan natin ang katwiran ni dating Pangulong Duterte, ha. So, inamin niya na may reward. Ayan, So, reward, correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa ng dagdag. Kaya yung mga pulis, hindi mag-aatulbili na pumatay. Kasi, yung iba pinupuwersa, yung iba nare-rewardan pa. That's correct. You have to spend money for operations, intelligence. Ang pulis, hanggang sweldo lang yan. Pati equipment, office materials, sabihin mo, yung pulis na may sariling fund for operation day-to-day to follow up cases sa mga criminals. Wala, sir. Kailangan pondohan mo talaga ang pulis, lalo na if there is a serious crime. At ang order ko sa kanila, sir, ito totoo ito mga clear. At ang order ko sa kanila, sir, nandito na lang rin tayo. Pag nahuli ninyo, wag ninyong dalhin or wag dalhin sa pupunta sa presuhan. Papakainin pa yang mga yan. So, wala talagang respeto sa buhay to, no? Instead na pakainin, patayin na lang. Ako, marami. Kung meron na daw siya na personally killed, di ba? Mga 6 or 7, hindi ko na na-follow up sa ospital kung natuluyan. Diba? Pero sa amin, I assume full responsibility for whatever happened in the actions taken by the law enforcement agencies of this country to stop the drugs or the serious problem of that drugs affecting our people. Pero lahat naman ng pinatay nila, wala silang ebidensya. Wala. Sabi naman niya, if I am found guilty, if I am found guilty, I will go to prison, rot there for all time. So bakit ngayon? 'Di ba? Ba't ngayon nagrereklamo si VP Sara at mga anak niya? Willing naman yung tatay niya to rot in jail, 'Di ba? Dahil inamin naman yung ginawa niya. Pinamamadali nga niya yung ICC, Well, anyway, mga ka-clear, nandun kasi yung pangako na kapag kayo ay, nakapatay, sagot niya. I'll protect you. This was July 2, 2016. Pero ang may revelation talaga dito, mga ka-clear, itong si Top 1. Kasi nga, siya daw ay, witness na buhay patungkol dito sa mga marami nilang umalis na pulis dahil nga sa pinipilit silang pumatay. Pakinggan natin, Top 1, pahiram. Kasi yung mga ganitong tao katulad ni Magalong, parang si Duterte lang ito. No? Binobola yung tao kunyari laban sa kriminalidad. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, pulis pa ako . Ako na magsasabi sa inyo mga tol na napakataas ng criminality nung panahon na yon. No? Ako nga mismo pulis ako, takot ako sa labas. Bakit? Kasi hindi mo alam, baka madamay ka, bigla na lang may babaril sa'yo. Lucky akong on guard noon. Ang pinaka-worst doon, maisingit ko lang ito. Totoo ito Totoo itong sinasabi ni Congressman Benji Abante Jr. Isa po akong buhay na patotoo dito. Sabi ni Congressman Benji Abante, pinipilit silang pumatay. Ito ang ibinunyag ni Manila 6th District Representative Benny Abante
kaugnay sa pamimilit umano sa mga kapulisan na pumatay ng drug pushers at drug addicts. Sa Saturday News Forum ngayong Agosto 15, ikinuwento ni Abante na kung hindi umano pumayag ang mga ito, ay sila ang papatayin kaya't may ilang kapulisan ang kumala sa serbisyo at tumakas papuntang ibang bansa. May mga classmate ako dyan, nasa ibang bansa na ngayon. Unfortunately, may mga classmate din akong pinatay, isa sa Manila, sa Antipolo, sa Rodriguez, Rizal, sa Tanawan, Batangas. Oh. No? Ilang mga pulis natin ang umalis ng Pilipinas sapagkat pinipilit silang pumatay ng mga drug pusher at drug addict. Kaya nga sabi ko sa inyo mga tol, makasalanan akong tao eh. Bahagi ako ng drug war ni Rodrigo Duterte. No? Kaya paano ngayon masasabi na itong laban ni Rodrigo Duterte ay makatotohanan? Hindi eh. Nabilog lang talaga tayo eh. No? Higit sa lahat, marami ang mga nasa serbisyo kaya gustong-gusto siya dahil tumatanaw ng utang na loob kasi dinoble yung sahod. 2018 ako umalis sa PNP na doble pa sahod ko eh. Oh. Anyways, hindi naman ako pwede maglahad ng mga nalalaman ko dahil unang-una, wala na rin akong hawak na ebidensya, magiging hearsay na lang din. Hindi rin ako pwedeng tumistigo laban kay Rodrigo Duterte. Pero sasabihin ko sa inyo, isa akong buhay na patotoo at kahit itanong nyo kung may mga kamag-anak kayong pulis, sasabihin nila sa inyo kung pagkakatiwalaan kayo kung ano talaga ang tunay na nangyari noong mga panahong iyon. Well, anyway, Tapwa, no, kahit hindi ka mag-witness dito, mismo, itong si Mayor Magalong, siya yung nagpatotoo. May mga listahan sa EJK na pinatay lang dahil gustong patayin. Okay? Sige, hanapin natin yan na. Pakita natin na itong interview ulit. Para baka ito ay makatulong sa Truth Commission. Siguro mas maganda maimbita ng Truth Commission itong si Mayor Benji Magalong. Kasi marami siyang alam. At marami siyang na-share dito at meron siyang kopya ng report. Sabi niya may report siya. So tingnan natin mga ka-clear. So when it was said that there is a grand conspiracy to conceal a criminal enterprise within the PNP, ikaw ba ay may pagtanggap na totoo naman talaga itong nangyayari o may galit din kung bakit humantong sa ganito? Well, alam mo, nakikita ko yan lalo na nung pag-imbestiga namin doon sa, di ba, we were part of the 5-man committee that evaluated yung resignation and we saw flaws. Nakita rin namin yung indiscretions ng many of our senior officers, especially generals, especially their judgment call. Kung ganito yung sitwasyon, minsan mali-mali yung desisyon. But, alam mo, Carmina, the way I see it is, it's all about leadership. It's all about leadership. It is the leader that actually, to me, it is the leader that influences the behavior and the mindset of the people in the organization. So when it was Duterte at the helm and when he emboldened the police officers and when all these abuses on human rights happened, do you attribute that to Duterte? Well, very strong kasi ang personality ni President Duterte noon. And during the time din kasi parang hopeless na rin ang situation na you file a case, patapos madi-dismiss lang. No? Alam mo na itong tao na to involved sa drugs, patapos malalaman mo, magugulat ka lang na na-dismiss. Paano na-dismiss? Ito mga ka-clear, masyado malinaw na gina-justify dito ni Mayor Magalong yung aksyon ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang, syempre, ayaw ng tao ng EJK. No? Nakikita natin na marami ng ayaw ng ginawa ng EJK. Kaya medyo lilinisin niya in a way. Pero makikita dito na hindi niya hinadlangan si dating Pangulong Duterte patungkol sa EJK. Okay, tuloy natin. Because of this, frustrations, then you end up looking for a quick solution, no? But only to find out from a strategic standpoint, hindi na rin tama kasi it's not actually sustainable. And at the same time, later on, magkakaroon ng backlash. And that's precisely what happened. No? Nalaman yung mga ibang katotohanan na mali-mali yung execution, mali-mali yung mga reports,
talagang merong mga intentional na mga ginawang pagpatay. Meron ding mga listing of government certain people na nilagay sa watch list na hindi naman dapat nilagay because of Yun mga ka-clear. Top 1 na yan, no? Maliwanag. Alam niya. Ano nangyari sa EJK? Ano nangyari sa Tokhang? Pero ba't hindi natin siya nadidinig? Na pangalanan ito. Kung sino yung mga liable dito. Di ba? Sa tinagal-tagal. Hanggang ngayon, ginajustify niya pa yung EJK. Kahit sabihin niya na maraming mali at maraming mga taong wala dapat sa listahan. political rivalry. So ang dami rin, naabuso rin. And that's the reason why nakakalungkot na nangyari yun. Pero, part of history is something we have to learn from it. Nagamit ba ang PNP? Nagamit. Nagamit under Duterte's watch? Yes, admittedly nagamit. Alam ko naman yung intention ng ating presidente noon. Malinis ang kanyang intention. Pero, kitang-kita mga klira, kahit alam niya nagkakaroon ng patayan, inamin niya na iba hindi dapat nasa listahan. Political rivalry. Pero, sabi niya, good intention si hearing. Siya mismo nagpapautos. Siya ang nagpapautos, mga kaklear. Patayin para hindi na yan ikulong dahil baka, hindi na kailangan, hindi niya yan dalhin, dapat dalhin sa preso. Hindi dapat dalhin sa preso, hindi dapat ikulong dahil pakakainin pa yan. See, yan ba ang good leader? Yan ba ang good leader? Yan ba ang good intention? Mayor Magalong? ang daming mali. Mayor, parang klarong-klaro na you're very deliberate when it comes to giving your support to people you think that you can trust and stand with shoulder to shoulder. Pero yung pagsuporta niyo kay Pangulong Duterte, meron pagkaalinlan or meron bang regrets na sinuportahan niyo siya? Never. I don't regret supporting him. I had the chance to work with him closely when I was head of CIDG. Ilang operations kami sa Davao, and he was very supportive. He was very genuine. When I became mayor, very genuine din yung the way he deals with me. Wala akong nakitang pretension sa kanya. But then when you put that side by side with the deaths that happened. Oo nga, nakakalungkot. Then, alam mo kasi, na siya yung presidente at marami naging patayan at naabuso ang PNP, wala namang ibang aabuso sa PNP. Sa mga pagkakataong ito na ginagawa ni dating Pangulong Duterte, nililinis, maliwanag, nililinis ni Mayor Magalong yung mga negatibo na impresyon patungkol sa pagpapatay ni dating Pangulong Duterte. Gina-justify niya at pinapalabas niya na parang wala pang alam si dating Pangulong Duterte sa di umanong pang-aabuso ng ilang mga kapulisan. Truth Commission, ito magandang pagkakataon. Kung naniniwala kayo sa magandang ginagawa ni Mayor Magalong, patawag nyo na to. Marami siyang alam. Marami siyang isisiwalat sa inyo. sa kanya what. Pero yung how, nasa ko na yan nasa implementing agencies Ang nangyari, during the implementation na execution na, wala na, mali-mali na. Ang dami ng mali-mali, ang dami ng mga flaws sa operations. Presidente siya. Sabi mo, marami flaws. Di ba? So, ibig mo sabihin, hindi mo to sinabi kay Pangulong Duterte at hinayaan mo pa na even after your stint as oversight committee head, tuloy pa rin. Ang EJK, hindi mo napahinto. Nakita ko yun eh. In fact, I was the head of the oversight ng anti-drug campaign, yung Tokhang. I was the head of the oversight committee or command yung tinatawag nating tawag na doon. Command conference. Command conference, yeah. Lagi kong binabanggit yan. Sinasabi mo na? Ay, oo. Talaga sinisita ko yung mga general. Binabanggit ko sa kanila, ito yung mga findings namin. Kaya sabi ko na, nagagalit din naman si Kwan. Si Kwan, pag sinasabihan ko na marespeto sa akin si Ronald, si Shanship PNP. Talagang nakikita niya kung pinapagalitan ko ibang mga general doon. Sabi niya, talagang sinusuporta niya. Admitted na merong mali. Pero tanong, sino mga general yan na hindi nakasuhan? Diba?
So kaya tapuan, ayan o, kahit hindi ka na magsalita about that, although syempre maganda na nanggaling sa'yo at nadinig ko nga, kaya hinirap ko ito dahil personally, mo, ikaw ay buhay na testigo sa mga polis na disgruntled ba dahil ayaw naman ng gawin yung inuutos ni dating Pangulong Duterte. No? Ito maliwanag mismo si Mayor Benji Magalo. O yan mga ka-clear, siguro naman mapag-connect nyo na yung kwento ni Congressman Benny Abante, yung ibang mga news na ibinigay natin na talagang pinipilit na pumatay, kill, may reward. Itong pag-amin ni Mayor Magalong, and of course, yung experience ni Tapon. So yan, mga kakit, talagang maraming pang-aabuso noon. So hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Pala lang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Bye-bye.